glorious morning, second service. Mamarugtang tanan, all together. Let us praise the name of the Lord. Amen. Amen. Before anything else, I want everyone to greet your seatmate. Ignacia, a blessed Sunday morning to you. If you are a first-timer, welcome, welcome, welcome. We're excited to thank the Lord. Uban ka diri sa balay sa Dios. Amen. Kinsa na may andam na mohatag siyang best of all the best praises unto God. The Word of God says, "Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to Him with thanksgiving, and let us sing psalms of praise to Him. For the Lord is a great God, a great King above all gods. He holds in His hands the depths of the earth and the mightiest mountains. The sea belongs to Him, for He made it. His hands formed the dry land too. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people He watches over, the flock under His care." We are made to worship our true living King. Amen? That's why, so lift up your hands, lift up your voices, fill the house of the Lord with praises. Hallelujah, Lord, we thank you, God, for your worthy, O God, Lord, to be praised, O God. Daghan kayong salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo, sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma, bisan pa man sa tibuok simana. Daghan kayong salamat sa kadaugan, O Dios, sa mga panalangin, sa kalipay, sa kusog, sa kadasig, na imong gihatag sa imong mga katawhan, O Dios. Busa kami mag-usa karon taknaa. Dili kami magpakahilom, Ginoo, sa among mga pagtayig dinha kanimo, O Dios. Lord, we praise you, we adore you, we lift up your name in this place in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Second service, ang mightiest love offering para sa atong buhay na Dios. Amen and amen. Come on, let us be the sound of our generation, a sound of praise to Him. Put your hands together. Come on. It's a time for a movement. Oh,
continue to praise you for who you are, Jesus. Standing here in your presence, thinking all the good things you have done. Waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Yeah, oh. Yes, you're here, Lord. Standing here in your presence, thinking all the good things you have done. Waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Oh Lord, we worship. All together, we're gonna declare, Lord, oh, sing. My soul secure, your promise Oh, your love will sure. never fail us, oh God. Your love endures always. Sing. My soul secure, your promise sure. Your love endures always. My soul secure, your promise sure. Your love endures always. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for. Come on, just lift up your hands. Awiti ang Ginoong Son. Jesus. Sing this. I will worship you. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Come on, shout the name of Jesus in this place. Come on, Igsoon, daiga ang Diyos. Bukhay mong ba, Igsoon. Come on, pasalamati, daiga siya. You are worthy, O God, of our praises. O dalay ko ng imong pangalan, Jesus. Oh, we praise your holy name. You are
tunganan sa pagsimba ang atong Dios mga igsoon. Atong ipaubos ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Atong ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo. Takos ug ang ayan lamang siya sa tanan. Ikaw ang tunay na dakilang sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais. Kawanikson, ipataas ang imong kamot diha sa Ginoo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Langit sanligan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Come on, sing a new song to the Lord. Oh yes, Lord. O pagkasimbahon ka ngayon, O Diyos, sa walay katapusan. Pagkasimbahon ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka.
Padayon sa pagsimba sa Diyos. Padayon sa pagtuol sa presensya sa Ginoo Igsoon. Wala ka ngayon Diyos sa mong kinabuhi niyo. Wala kay paglubad hangtod sa hangtod. Wala milain nga simbahon kundi ikaw lamang. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, ikaw lamang, O Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ay walang katulad, ika'y nag-iisa,
sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Come on, Igsoon, clap your hands to the Lord this morning. Come on, pasalamati ang Ginoo. Oh, we thank you, God, Lord, for everything. Come on, come on. Come on, just clap your hands. Continue to clap your hands. 5. Come on, come on. Shout your praises to the Lord. Shout your worship to the King of Kings, to the Lord of Lords. 4. Come on. Let's praise the name of Jesus. 3. Oh, we praise you. 2. Come on, higher. Oh, you're worthy, oh God, to receive all the praises, adoration, and thanksgiving. Come on, church. Let's shout hallelujah to Jesus. 1, 2, 3. Hallelujah. We praise your holy name, Lord. You're worthy. In Jesus' mighty name. Amen. Let's continue to worship the Lord this morning. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Panutihon, Kapitulo 3, versikulo 9. Pasidunggi ang Ginoo, pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamali, ug manubra ang imong bino. Kinsa nato diri ganahan og puno. Kinsa nato diri ganahan og sobra-sobra. Siguro kasagaran nato maingon nga Lord, ihatag naman ko. Pero nganong dili pa man sobra, nganong kulang pa man. Puningon ang pulong sa Ginoo, pasidunggi siya. Sa tanan nimo halad, ilabi na sa abot sa imong yuta. Igsoon, sama sa ginasulti sa mga pastors, bisan nila bishop diri, ang Dios wala na kinahanglan sa iyong kwarta. Pero sa dihang pasidunggan nimo ang Dios, the pulong, the word, honor, or pasidunggan is actually an act of worship. Imuhang step out of faith na Lord, ako gihapon kang simba. Bisan kinira ang akong abot, o bisan sa kagamay o kadako sa akong abot, Ginoo. I want you to lift up your hands with your substance this morning, with an act of faith, believing that the God who revealed this word to his servant, King Solomon, is the same God that we served today. Nga nag-ingon ang Diyos, when we honor Him with our wealth and our first fruits, rest assured, dili siya mangutang nato. Amen? Atong isa nga itong mga kamot sa Diyos, if you don't have any offerings or tithes this morning, come on, just lift up your hands and continue to worship Him. Yes, Lord. God, we honor You. We bless You. Come on. Come on, lift up your voices. Lift up your voices. Jesus,
generation. Thank you, oh God, for the fire in our hearts. Thank you, Lord, for the solid 12 disciples. Thank you, oh God, for the third generations. Thank you, Lord, even for the financial breakthrough, for the good health, for everything that we need right now. Thank you, oh God, na ang tanan, Ginoo, makabaton, makadawat sa imuhang asaan. Dalaygon ka sa walay katapusan. We offer it all to you, and we honor you with everything that we have. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we thank you for your presence. We thank you, God, nining mong dago kay nga pribilehiyo nga imong gihatag Dios kanamo. Lord, nga walalain ko dili mo ang pagsimba Ginoo nga kanimo, ang pag-expressar o Dios, Lord, sa among kinasularan. Lord, nga kanimo, O God. Lord, salamat, O Dios. Hallelujah. Lord God, nga ikaw ang Diyos, wala gyud nagpakyas Ginoo sa matag usa, imong ipabati Ginoo ang imong nga presensya. Lord, ikaw o Diyos nagigsulti, nagahikap Ginoo sa imong mga katawan. Holy Spirit, thank you, Lord. You are welcome, O God, inining mong taliwala, Lord, sa pagpamuhat. Padayon, Holy Spirit, sa pagpangliho, padayon sa pag-abli sa ilahang espirituhanon ni O Diyos. Lord, nga mga salubutan, ilang iglungog, ilang higtatanaw, O Diyos, Lord. I declare by the blood of Jesus, Lord, nga tanan nga imo magkanakan, Lord, nga makadungog sa imong mga pulong, dili magpabiling nga mausag hapon. Lord, they will experience, O God, revival, conviction, transformation, healing, O Diyos. Hallelujah. Lord, kalinaw, kalipay, ginungagikan kanimo katagbawan, O God. Holy Spirit, thank you, Lord, sa imong paggamit, O Diyos, sa imong lagad. Lord, you are my senior pastors, O God. Lord, imo lamang akong nasulugon, akong isalig, O Diyos, kitugyan Ginoo, nga na kanimo og salamat, O God, sa imong mga revelation. Salamat, O God. Lord, sa imong mga pagpadayag nining mga orasa. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. O amen. Hallelujah. Praise God. Makapanglingkod ta makaigsunan. Maayong buntag sa tanan. Salamat worship team, no? Salamat sa mga ushers, Marshall, sa mga teachers, no? Sa yung man sa atohang mga driver, tanan nga mga nagpagamit nga voluntary in the kingdom of God. So ang Diyos mag-reward yun sa atohang mga gibuhat. Hallelujah. Glory to God. So gahapon makaigsunan, so naka-attend mi og seminar. Ang nag-conduct na mo si Dr. Roy Versosa. May tungkol sa sa ito nga, nihang gitudlo, may tungkol sa lasting. So, naningkamot mi nga maka-attend kay dugay naman kung naka-appeal sa iyahang expository. 2 times kung naka-attend sa iyang expository nga kanang outline, homiletics. So, naanamog siya nagbase sa Canada niya.
pag abot niya diri, grabe ang schedule. So may singit ko og pwede ba na itong ma-invite sa nga puno gud akong schedule. Isa nga sunod na ng tuig. So sa September, so nagsabot na mi. So pwede na ito siya makuha. So daghan kayo nga pwede nga makatabang siya sa pagtudlo tungod kay di gud siya basta-basta. No? Daghan gud makatunan sa iyang mga teaching. Pilipino siya, pero gigamit sa Ginoo sa international. So nagbase siya sa Canada karon sa iyang ministry. So kaming tanan nga mga pastors and leaders nga naka-attend kagahapon, so na lipay gyud ba, nagbago ka. Unya nakanindot niya tong bisag taas na gyud siya. So pwede gyud nimo sang maduol mapangutana. O usay imong mga pangutana. Hallelujah. Sambot na si Apostle Arn pag grabiha, no? Una gyud siyang nakadikit kay daghan gyud siyang mga pangutana. Unya kay di man gyud mahikaw, tubagon mo gyud kaniya. Especially sa kanang nagtudlo mo kita mahitud sa mga corruption ba. Yang gipangutana kung kining amohang teaching nga mong gitudlo karon insakto ba na siya sa nga insakto na siya, no? Kay wala gud na sa Bible. Daghan tag mga practices nga wala diha sa Bible, o ang mga worldly nga mga practices, mga pagans practices nakasulod na sa simbahan. Muna nga maayo na nga naghisugda na ninyo tungod kay kanang wala di magna biblikal, no? Napanunod lang na, no, sa mga kakaraanan. So natagbago si Apostol Arn kay mahilig na sa mga pangutana. Musugot na utag pila ka oras di mahurot dihang mga pangutana. Okay, so this morning makaisunan padayon ta. So niya ata sa second to the last na siya nga mensahe nato sa about the anointing. So pertining taasa pero mag-agad magita sa leading sa Holy Spirit. So ang lead sa Holy Spirit, so naay katapusan karong Sunday. Wala na siya katapusan. So the title sa atohang isgutan sa sunod kanang the purpose and benefits of that anointing, o ngano nga ato ni siya kinahanglan. No? Kining purposes and benefits of the anointing, o ngano nga atong kinahanglan. Pero nining takna sa kabuntagon mo kaisunan. So niya gyapon ta sa series about the anointing. Pero niya ta sa one step to the anointing. Hallelujah. Kasi andam na nga mamati sa mensahe. Now, niya to hang maging Sunday, usa to hang title. Step to the anointing. Now, are there only 7 steps to the anointing? The anointing is the Holy Spirit. The anointing is the power of the Holy Spirit. Can there be a 7 simple steps to the Holy Spirit? If there are 7 steps, a simple step to this anointing, ngano nga daghang leaders, wala man naka-sinati, wala man naka-receive, nini nga anointing. Na kung mag-iskutag anointing makaison, nag-iskutag mahitungod sa Ginoo. Now, can there be a 7 steps to God? Now, can God be exist by following 7 simple steps? No? Wala nga si Mrs. Bishop, pagkadungog niya nga, announcement nga, naapay teaching siya karong hapon, nang hid siya nga, dir, kanang, pwede kong eskwela, na naati importante nga, LG unyang gabi. So, kay gusto naglingkuran, kaya naapa man siya, hangtod sa alas 8 sa gabi. So, mingon ang Isaiah, chapter 45, verse 15, makaisunan. Ang Diyos sa Israel may nagluwas sa iyang katawhan, siya ang Diyos nga wala magpaila sa iyang kaugalingon. So imong makita din nga ang Diyos gitago niya ang iyang kaugalingon ug dili siya sayon nga makaplagan. Muna nga kinahanglan nga kana mo ampo kita, mangita kita, manuktok kita sa Ginoo. Manang usahay mo ni atong buhaton. Nga muduol ta sa Ginoo, mangita ta sa Ginoo, usahay, bugubian, asking and seeking, and start knocking. In 2017, makaisunan,
Naka-attend si Mrs. Bishop na nag-invite nga na ay taga Mindanao nga magdasig lang ba? Magdasig niya. Kung kisa ito maka-attend, maka-bit-bit og mga libro. So, mahilig ko og libro pero nitong panahon na wag ko kaadto si Mrs. Bishop kung gipadto kay nako importanteng lakaw. Pag uli niya, kadala siya og tulo ka libro. So, lipay kay ko, bisag ako kadto kay libro man gyud ako hangganahan. Mato kong mga Christian bookstore, books gud akong ganahan. Pagbasa na ko atong libro, ganahan ko sa writer na tanaw na dayon ang iyahang background ba. So, ganahan kay ko. So, muna nga, gitanaw na ko ang ubang pang mga libro niya. So, sa dihang nagsugod ko og basa niya, nindot man kayo ang iyahang mga libro. So, miadto din ko sa bookstore, makaison gipamalit nako o ngutana ko naabas la stock ani. So tanang display nga libro nga more than 20 plus ka books. Gihurot ko na ko nagpalit. Kay mao man ako ang ganahan. Nganong ganahan kog libro tungkay mabalik-balik man ako og basa. Mo na nga 2017, usa sa iyang libro akong nabasa. O kining series nga akong itudlo makaison. So dili good personally gikan sa ko. So second hand ako ani. Pero sa dihang nagbasa ko ani, so daghang mga teaching nga napanalanginan ko pag-ayo tungod kay gitanaw na ko nga naamagod sa Bible. Hallelujah. So, human sa ko hang pagsuking sa dihang nabasa na ko ni siya, ako na discovery ang makaigsoon that there are many more seven steps to the anointing of the Holy Spirit. Manang usa sa akong ipakita ninyo nining kabuntagon, kining one step to the anointing that overrides all other step in this. Now, it is the step that involves the sovereign will of God. Bisag unsa nato makaison, kamakugihon, bisag unsa nato kamadasigon, nga nagsunod sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Dili sa atohang kakugi, dili sa atohang kadasig sa pagsunod sa mga prinsipyo sa Ginoo, ma-receive nato ang anointing. God divinely nagpili kung kinsa ang iyahang dihugan. Amen? So, naapagyod sa Dios. Naapagyod niya ang katungod, naapagyod niya ang pagpili kung kinsa iyang tagaan. So, naiupat ka mga tao nga nakasabot sa source sa anointing. Upat ka tao atong tanaw. Number one, makaisunan. Jesus Christ taught that God's promotion, power, and blessing are ultimately decisions made by God. Now, in Matthew chapter 20, verse 20 to 23, na usa ka asawa ni Zebedeo, miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo og mihangyo kaniya ug usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, Unsa may imong gusto? Gipangutana ni Jesus Christ ang inahan sa duha ka bata. Siya mitubag, isaad ka nako nga kining duha ko anak, palingkuron mo sa imong tuog sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala ka mo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba ka mo pag-inom sa kopas pag-antos nga sa dili madawgay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus mingon kanila, kamo makainom gayud gikan sa akohang kopa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo sa akong wala. Kining mga dapita, alang lamang ni atong giandaman nini sa akong amahan. Hallelujah. So giklaro ni Jesus Christ nga ang katungod makaigsoon kung kinsay dihugan, kinsay paboran na agud sa Dios nga amahan. Amen. But pasabot ani nga unsa ka man kakugihan, unsa ka man ka faithful makaigsunan, unsa ka man nga mohatag og sacrifice. There are certain things that are decided divinely. Certain position are given divinely. No matter how many steps you take towards the anointing, but it is God who decide whether you will be anointed or not.
Amen? Now, second makaigsunan, si King David understood God ultimately decide who receive the anointing. So, dili lang si Jesus Christ, ikaduha, si David. In Salmo 65 verse 4, mingon si David, bulahan kadtong imong gipili, aron magpuyo sa imuhang templo. So, mismo si David, nakasabot siya nga iya samahan ang pagpili kung kinsa gyud ang iyahang tagaan. Manamingon siya nga bulahan katong imong gipili aron magpuyo sa imong templo. Matagbaw kami sa mga maayong butang diha sa imong balay sa imong balaang templo. Now, sa may but pasabot ani makaigsunan. Sa English nga, blessed is the man who thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in the courts. You shall be satisfied with the goodness of thy house, even if thy holy people. Hallelujah. Kay ba bulahan ka. Kay out of almost 8 billion people sa tibuok kalibutan, usa ka sa napilian sa Ginoo. Amen. Atong taga sa pagpakpak ato ang buhay nga Ginoo. Usa ka sa napilian sa Ginoo. Imagine, almost 8 billion, dool na nga mag 8 billion. Pero usa ka sa napilian na sa Ginoo. Nang unsa may ibot pasabot ana makay, unsa man ka-importante kung mapilian ka sa Ginoo. Mingon si David, bulahan katong imong gipili aron magpuyo sa imong templo. Kay bao ka makaigsunan? Ang naka-advantage kung napilian ka unya, butang ka diha sa templo. Buot pasabotan ang makaigsunan. Responsibilidad sa Dios ang pag-provide nimo. Responsibilidad sa Ginoo ang pag-protect nimo. Tanan nga gikinahanglan sa tao, responsibilidad sa Lord. Amen. Mo na nga mingon si David nga bulahan katong tao nga gipili sa Ginoo. Nga naman tungod kay dili tanan na napaboran makaigsunan, di tanang tao napaboran para makapuyo diha sa templo. Mo nagkinsa gani katong tao nga mapilian ibutang diha sa templo. Buot pasabot ana, wala kay angay kawalakan. Nga naman responsable sa Dios ang pagpanalangin nimo. Amen. Atong taga si pagpakpak ato hang buhay nga Ginoo. Hallelujah. So gusto sa Ginoo makaisan nga ma-open ang imong pangunahuna, ang imong kasing-kasing aron nga ang imong kumpiyansa naagudya kaya. So karon nga napilian ka. Out of 8 billion usa ka sa gipili, but pasabutan ang makaigsunan, responsibilidad sa Dios ang pag-angat nimo. Responsibilidad sa Ginoo makaigsunan nga himuon ka niya lahi kaysa uban. Amen. Atong taga mas pagpakpak ato hang buhay nga Ginoo. Hallelujah. Muna nga ayaw nagkabalaka, ayaw nagkagool. Pipila na lang ka adlaw gikan karon. No? Magklase na. Kumusta man ang imong mga anak na-enroll na ba? Kung na-enroll na, nakabayad ka na ba? Kumusta? No? Masigwa nakakatulog asa kag ibayad. Basig may taas ng liog kay asa itong mga turko. No? Hallelujah. Igsoon ang buot pasabot ani nga kung naa na ka diha sa Ginoo, napilian na ka diha sa Ginoo, ibutang ang imong pagsalig tanan sa Ginoo kay ang Dios mooy bahala na ng imong pagpanginahanglan. Amen. Atong taga masay pangpakpak ato ang buong Ginoo. Ingna imong katapad ayaw kaguol. Ayaw kaguol. Munang mingon ang pulong sa inyo, nawara niyo ang langgam. No? Say, mabalaka ka ba nga kanang naapay gasuhan uniform, naapay mga libro, no? Pagkadaghan-daghan sa libro ipapalit para barabag yun ipadala pag yun kada adlaw. Unya di ba kada adlaw na hotdog basa ang mga bata lang nabuktot og pasaan. Unya tungkol kay mga bata pa, ang inahan mo ay nabuktot og palsa. Unya kung tulo ka buok anak, tulo ka buok bag. Pagka nag-agi man ko ana.
sa dihang si Jimay man eskwela sa Banawa, among service mo kasi bisikleta. Unya sa dihang nabalhin na po dito sa Banilad, sudlunon kayo, bisikleta gihapon among service. Arang-arang na lang, pero kanang risgo. Risgo, pero ang nasa kong una-una, imo guming bantayan Ginoo. Kay responsibilidad man gyud nimo. Kung bisikleta pa imo gihatag, sa ato pa dublig yun ang pagbantay sa Ginoo. Amen. Kay gamayng sipyat, no? Glory to God, wa man pud may madisgrasya, no? Taon-taon mo gimi nga bisikleta ako hang service. Wala man gyud gipanalipdan mo sa Ginoo. So tinuod gyud ang Ginoo makaisunan. Muna ko ang Dios gani may musaad, no? Sayang lang magsig kabalaka, no? Ay niya hang maging semana encounter dito sa Barili, gihatod nako ang atong mga speakers. So unya tungod sa oras ba nga gamay na lang, di dutan yun na to ang gasolinador para mupaspas. Naana mo din na kuyawan sa likod. Magsige na mag-speaking of tongues. Hallelujah. Na? So pag-abot na mo dito mitugaan nga nahadlok siya sa akong dinrayban. So di, pag ganito mao. Kana yung gamay lang yung oras. Pwede pang butang pako ang sakyanan, butangan nung nagpako. No? Kaya di mo ko ganahag malit. So, muna nga, ingana na yun. Hallelujah. No? So, dapat, di lang yun ka magpakita o kabalaka. Di ka magpakita kahadlok. Salig lang yun sa Ginoo. Amen? Amen? Mura ko dagdag sakay tag-aeroplano. No, sa dihang baga kay cloud mo kurb unya naabay pasahero nga misyagit nga, hoy kapitan, hinahinay diha. So wala, no? lingkod lang ka dito. Ug sakay po kag jeep di pasaruan, dili pod dingon ako ato hang gibutang atong kumpiyansa ngadto sa nag-drive, ngadto sa kapitan nga nagdala. Kay kung sobra ra kahadlukan, no, makasaway ang dili Christian. Makasaway ang dili Christian. Muna nga, usa sa atong kauban, nga mga pastor, sa dihang naka-experience mi og kusog kayo, nga turbulence makaisunan, so paglingi ni Sluyo, ay naamay nagnubina. Ingon siya, di ko ang ing mahadlok, kay naanay nagampo Sluyo. No? So dapat ingana ang ato hang, inana ang ato hang karakter ba, dili mahadlok. Di kami siya, hura, ay, no? Wala. Nag-speaking sa utang tungod sa kahadlok. Hallelujah. Minumdum ko na ni Sister Bing. Na ba Sister Bing, wala ganang first service. Uli siya sa Mindanao, gisugat sa igsoon nga dili Christian. Kusog man kay mo palagan. Di, grabe na yung ampo niya. Si Sister Bing, may nampuon yun na. Di, pertin yung ampo. Nadisturbo niya ang ihang igsoon nga nag-drive. Manang hinom niya manang. Christian magkakamanang. No? Di, nawawa noon siya. Nabadlungan. Nga nang mahadlok magkagmamatay manang. Christian magkadiwa mo kung mahadlok. Di ko Christian. Di, nahilom na noon. No? Basta nga tuod, no? Hallelujah. So, dapat po niya ito ibutang. Kay, kung madisgrasya, anak ko ka sa Ginoo, di luwason ka. Amen? Kung musipyat, kung patay, langit magbud ka. Di wag ko kaya ang ikadukan. Amen. So, maura gunay naasa ko ang makaisunan. Sa dihang mamisita mi ni Mrs. Bishop kaniya to, nasulihan ko mi, igor mi nagkasulod, na ay gipusil. No? Tapad na sa pultahan. Muna sa pultahan, nasa diri. Igo na mina. Diha pa agi. Milatas mi sa iya. Igo mi nakasud. Gipusil siya. So kung patyon yun mi, pag lakaw na mo kami muna igo ato. Pero kadi may patyon nun, gipalapas o sa amin. Amen? Unya maguna-una ka nga
mahadlok di mo na nga di nakaka-depensa og maayo. Maratol naman ka. Na balik tang makaigsunan, manang mingon si David diri nga bulahan katong imong gipili aron magpuyo sa imong templo. Matagbaw kami sa mga maayong butang. Imagine na, dili lang igsoon. Responsibilidad sa Ginoo sa pag-protect, responsibilidad sa Ginoo ang pag-angat nimo. Amen? So, dapat naana sa imong nahuna, naana sa imong kasing-kasing. Karon nga, imo nang Ginoo, si Jesus Christ. Imagine na makaisunan. No? So, usa man yung templo din eh. Templo makaisunan, di lang kay building. Karon, kita mo ang templo sa Ginoo. Amen? Ang ato ang lawas, templo sa Ginoo. Muna nga, masuko ang Ginoo, nga binuang nga nato atong lawas. Ang templo man is Ginoo. No? Muna nga, dili mo sugot ang Ginoo, nga imong abusuhan na imong lawas. Kinahanglan sa insakto, kanang ting pahulay, kinang imong tagaan o mayong pahulay ang imong lawas. Kano matungod kay, ang imong lawas, dili na ikaw taga, iyan na sa Ginoo. Now, gawas pa niya na makaisunan. So ang atong lawas nga maong templo sa Dios, mao ni puyanan sa Ginoo. Imagine ha, ang dakong Ginoo, ang dakong Dios mapaigo diha sa imong lawas. Muna ko ang Dios na sa imong kinabuhi makaisunan. Muna makita gud sa mga tao ba nga lahi gyud ang tao nga gipuy-an og Dios. Amen. Mao trugyud ang imong aura, mao trugyud ang imong hitsura, mao trugyud makaisunan hasta ang imong panginabuhi. Nga naman, ang gamahan ng Diyos, ang tagias ng mga butang, naasay mo ha? No? Amen? Munang be careful. Nakilisod po kayo nga ang Diyos na mo. Pero di makita ang kalahian. Muna kinahanglan makita ang kalahian. Kaya kung dili makita ang kalahian, sa unbeliever o sa believer makaisunan, muna nga maglisod nga, imay nga madala na to ang mga unbeliever. Diha sa Ginoo, dili na hinuon nga naman tungod kay, waman nila makita ang kalahian. Now, example, makaisunan. Classmate nimo. Now, responsibilidad, nimo a Christian, nga ikaw ang mukabig na ng imong classmate. Amen? Kung ikaw teacher, responsibilidad mo ang pagkabig sa imong mga teacher, kauban nimo nga mga maestra. Dili responsibilidad sa estudyante, irresponsibilidad nimo nga teacher. Gihimo kang maestra, para ikaw ang gamiton niya ang mga kauban nimo mga maestro. Amen. Amen. Manasikati makaisan kanunay good. No, nakadungog sa kung may. Kukat, gipabaruan ka sa Ginoo. Gibutang ka diha sa bunbun. Tungod kay natay trabaho na sa diha sa bunbun. Nagtuo ang yawa nga mabiya. Dili, ikaw gipadala sa Ginoo para mapadayon ang trabaho diha. Amen? Pero ang imong responsibilidad, number 1, kanang imo hang kaboardmate nga maestra, utangan ka na. Ug ang imong makauban nga maestra, ikaw ang naing responsibilidad to win them. Daily responsibilidad sa Christian estudyante, kundi ikaw. Hallelujah. Amen. Amen. Kisay naka-attend sa atohang mentoring niya itohang Sunday sa gabi. Isang kamot sa naka-attend. Tanan. Isang tanan naka-attend. Okay, daghan ang wa maka-attend. So mga pastors, so good na ang atohang apply sa atohang strategy. Usa sa atohang tudlo makaison ang strategy sa atohang winning. So ang bagong strategy na to karon, dili sa ta mulakaw para mag-conquest. Na usa may atong strategy. Atong strategy makaisunan kada usa nato magpili ka og tulo ka buok nga imuhang kaila. Pwede na kauban nimo sa trabaho, pwede na kauban sa imong pamilya, imuhang silingan o imuhang classmate. Pagpili og tulo, siya mo'y ilista. Kana siya mo'y imuhang sugdag ampo. Sud sa usa ka buwan hangtod nga madala na sa divine encounter. Amen? Amen? So, pila ka buok atong pilion? Tulo. So, pangayo sa Holy Spirit, niya ang tanan nga imuhang nailhan, tagaan kag tulo. O kanang tulo makaisunan, isugdanan imong ampo karon. Sud sa usa ka bulan. Naung anong usa man ka bulan? In Daniel chapter 6 verse 7, naay gisulat diha makaisunan. So, ang mga ahente sa yawa, nagkasabot. Tanang gobernador, tanang mayor, hasta mga judges, nagkasabot sa makaisa maghimo sa balaod o ilang papirmahan sa hari. Sugod sa usa ka buwan,
nga kinahanglan nga way magampo. Kung naay magampo, ipadakop. Now, nganong nabuhat mo na nila? Tungkol kay nakita nila makain nga si Daniel makaisan bihag na siya. Kauban na siya ni Sadak Misag Abednego. Bihag na sila. Now, bisag layo sila sa ilang ginikanan. Layo sila sa mga leader. Kagidala mo sa ilang nasod. So na ang ilahang purity, ang ilang passion, ang ilang power, nagpabilin ko diha sa ilaha. Wala sila ginikanan, wala sila leader. Pero ang ilang purity, ang ilang passion, ang ilang power, and authority, nagpabilin. Grabe nila kadasig sa mga pag-ampo. Kada adlaw, nag-ampo. So nakita sa mga kaaway, nga lisod kayo, nga sumpo nila, kini mga tawhana, kundi mapugnan nila sa mga pag-ampo. So muna nga, naghimos nagbalaod, gipatatakan sa hari, aron nga, pahunungon ang pag-ampo. Niya, kung di ka ni mahunog sa dali, padakop. Nagkahibaw mo na nga nadakop ko siya din nga naman. Tungkol kay sa dihang nahibawan ni Daniel, nga mi-approve ang hari, inay nga mahadlok siya, gablihan lang tanang bintana. Gipakita niya, nga di siya nahadlok, nagpadayon siya ang pag-ampo. Muna gidakop siya, o gihagbong nga sa langob sa mga leon. Now, nga man makaigsunan, nga nung gibuhat nila niya, ang daily pag-ampo ni Daniel in 1 month, magdala o spiritual death sa life ni Daniel. Subot pasabot anak makaisuan. Ang pag-ampo ni Daniel in 1 month, ang pag-ampo ni Daniel kada adlaw, nagdala og life, nagdala og kinabuhi, nagdala og blessing, nagdala og salvation, nagdala makaisuan og kagawasan. So mao na nga ipahunong nila kay nakita nila nga mas midaghan ang mga kinabuhi nga nakadawat og blessing. Amen. Muna kanang tulo makaisunan, magsugda na to na og ampo karon in 1 month. Hangtod madala na to sa divine encounter. Makita na to nga naay dako nga kalahian sa makagraduate sa divine encounter. Amen. Now, gawas ka kada usa na to. Mangayot tas Ginoo kung kinsa sa tulo sa atong kaila ang atong sugdag pag-ampo. Unya ang inyong pastors o leaders mag-assign ninyo og tagtulo-tulo mo. Ngano, mangita ka og kauban nga imong ikauban kay mag-meet mo kamong tulo. Example sila tulo, mag-meet sila once a week. Gawas nga mag-ampo mo kada usa, kada adlaw sa inyong tulo. Unya sa usa ka semana mag-abot mong tulo para magtinabangay mo sa pag-ampo sa alambuanan sa inyong mga tulo nga inyong kabigunon. So, once a week. Now, mao na sa ang first week selecting makaison. Pag-select na kinsa sa tulo ang imuhang pilion. Now, second week nga atohang buhaton. So imo siyang bisitahan o imo siyang tawgon. Sultian nimo siya nganong nanawag ka tungod kay atong simbahan sugod ugma makaigsuhan magranta sa kabuan nga prayer. So imong sultihan nga among simbahan naghimo og mga pag-amusod sa usa ka buwan ug giapil ka namo sa mga pag-ampo. Mo nagitawgan ta ka gibisitahan ta ka aron nga pangayoon kung sa may imuhang iampo para among madala sa mga pag-ampo. Nakuha na to? No? So, second week mo na trabahoon. Na pagka third week mo kaigsunan, kay ikatulong simana sa imong mga pag-ampo. So, pwede na nimong sugdan o invite ang imong tulong nga giampo. Pwede nimo siyang dalhon, pwede mang-snack mo makaigsunan, o pwede na nimong sugdan, inviteon kung nakita nimo nga open na siya. Kaya kung naanay kahigayunan, pwede na nimo share sa Good News of the Kingdom. Pero ang pag-share sa Good News of the Kingdom, pwede na adto pa sa ikapat nga simana. Now, pag-abot sa ikapat nga simana sa imong mga pag-ampo, diha na kamutikang by faith to share the good news of the kingdom. Yan ang imong tulo nga giampuan. Amen? Hello? So, wala sa tay, lakaw karon para mag-conquest. Di na kinang lakaw, kana lang tulo nga naa diha sa tuwa. Kana lang tulo nga kauban nimo sa trabaho. Imong silingan o imong classmate. I-include na siya. Amen. Okay. Hallelujah. Ikatulo. Kaysa itong number 1 nga nasayod. Jesus, ikaduha? Si David. Ikatulo makaigsoon. It was revealed to Moses that the presence of God was given by God's own choice.
In Exodus chapter 33, verse 15 to 19, si Moses mingon kaniya. Sa dihang nakadungog siya nga ang Dios mingon ngadto kang Moses, di na kumuban ninyo. Kay ang mga katauhan sa Ginoo atong unang mga panahon, wala pa sila solid nga mga balay. Wala pa sila permanenteng yuta nga anak sila magtukod og balay. So man mga tentra gud ang ilahang puyanan, no? Di lalim. Dili sayon ba tentra. Nang anong tentra makaisan kay pag ingon sa Ginoo nga balhin mo, hipos dayon sila. So nining panahon na tungod kay ang Ginoo nasuko sa mga tawo nga gipanguluhan ni Moses kay gahi kay ulo. No? Di gud mo tuo niya. Di gud mo sunod makaisan sa Ginoo. Munang nasuko na siya, mingon siya nga, Moses, di na kumukuyog ninyo. So si Moses makaisang nga nakadungog, nga ang Dios may sulti nga di na sa muuban. Mingon si Moses nga to sa Ginoo, kung dili ka muuban ka namo, ayaw kami pabayaa ni ining dapita. Na. Igsuon, kining sultian ni Moses, di ka kasulti o gingon ani kung wa ka kaila tinuoras Ginoo. Now, nga nung nakasulti man si Moses, nini nga to sa Ginoo. Tungod kay si Moses na ilawom nga pagkaila kung kinsa Ginoo. No. Nakasabot si Moses nga kung ang Ginoo, kung wala ang presensya, ang Ginoo sa Ginoo sa ilahang lakaw. Tanang kadaot, maila. Manamingon siya, kung dili ka muuban ka na mo, ayaw kami pabiya nining dapita. Mingon pa siya, kay unsaon man pagkasayod ni bisan kinsa, nga gikaymutan mo ako ug ang ako makatawhan kung dili mo kami ubanan. So kay mawgod si Moses nga lahi gyud ang mahitabo kung naa ang anointing sa Lord. Lahi gyud makaigsunan ang imong kahimtang kung naa gyud ang the presence of God. Amen. No, isa kung muuban ka kanamo ako og ang imong katawhan mailhan nga lahi sa ubang katawhan sa kalibutan. Nasayod si Moses. No, nasayod si Moses nga kung ang Dios naa, kung ang dihog sa Ginoo naa. Mao ni siya magpaila nga lahi gyud ang Christian sa dili Christian. Kaya lang daghan kay Christian nga mura magdi Christian. Usahay na ay dili Christian nga mas maayo pa ang dili Christian kaysa Christian. Munang daghang mga kauban sa pamilya, wa pa makabihangtod karon nga naman tun kay wa man makita nga lahi. Si Moses makaigsunan, nakasabot gyud siya nga kung naa ang dihog sa Ginoo, ikaw nga gidihugan sa Ginoo, mailahan gyud kang lahi ikumparar sa wala diha sa Ginoo. Amen. Amen. Ingon tong usa ka unbeliever nga Christian din na siya. So wala ka kay budugay na niyong kauban. So nganong kay mo nga nganong gaduda maka nga Christian ba siya di parihar na manggod, no? Katong kauban nga dili Christian inig-uli sila gikan sa office magdala og bond paper. No? Maayo ba sa usa ka empleyado nga magbit-bit og butang sa office? Maayo di. Ang dili Christian mangdala. Ang Christian pud mangdala di parihara. So muna nga sa dihang gi-witnessan siya, wala siya makabig sa usa man naglahi. So ngano di ka kita usa man nakita nimo kausab ana. Christian siya, pero panahon sa ating trabaho, nag-Facebook, nag-messenger, hi, ikaw na yun. No? Iksunsultian ta ka. Wala ka swelduhi sa imong amo para mag-Facebook. Gisulduan ka para mo trabaho. Gisulduhan ka sa imong amo, dili para matug. Pero daghang Christian, natug kung wala ang ilang boss. Wa tagagigo kana imong katapad.
Wa man nang pasabot nga perfecta. Ako ni sipiat magkusadang na Christian ko makaigsunan, nagidasi ko sa akong amo, nga do po nimo bahaton gusto ka nga motubo ka og dali ayaw gyud sipiata. Basa gyud sa Bible kada adlaw. Pag devotion gyud. Uni makaigsunan kay karakter magyud ako na nga trabaho mo gyud ko. Mo nang dili kay usara akong trabaho, piting daghan ang trabaho niya. Bisag pila ka mong trabaho nga gi-assign sa ko, mahuman magyud nga naman kay di magkuligoy. Uni sa ding mahuman di mo ko ganang may trabaho. Di, sabay kong bahaton, umano kong trabaho. Lingid ako, Biblia man ako makita. Di, nagbasa kong Biblia, karon kay nalabyan mo ko sa akong amo. Duha ang agyanan para mato sa iyang office sa silong. Nay agyanan nga regular good ato sa sala agi. Niya ang among office makaisunan, tapad man sa building. Niya naapoy exit gikan sa ila nga mulabay sa amo. Wa man ako masirhi ang main door sa among office. Di, ako may una na misa. Kitaan mo kung nagbasag Bible. Kataod-taod, patawag ko niya. Naog ko sa ilang ko, ma'am, nakituyo sa nga lingkod. Sa nga do, nalipay ko. Sa paspas ni mo pagtubo. Nalipay ko sa tanan. Ikaw rin ako nakita. Grabe, i-appreciate ko niya maayo. Kaya lang, wa taga-suldo para magbasag Bible. No, tumpak po, no? So, wala ko magligoy-ligoy makaiso kay sayo pang ko gusto lihi para magbasag Bible di. Nangayo ko pa sa ilo ko ma'am, di na mausap. No, magbasa ko Bible di panahon sa oras ng ating trabaho. Pero pila ka mo Christian nga mao ni ato gibuhat. No? Hallelujah. Mingon ang pulong sa Ginoo. Nga kung muuban ka kanamo, ako ugang imo ang katawhan, mailhan nga lahi sa ubang katawhan sa kalibutan. No? Mailak yun. Kasi may mga kanang example na to. Si Joseph. No? Si Joseph the Dreamer. Gibaligya sa igsoon. Bata pa, 17 years napunta na siya ngadto sa pamilya nga dili mo tuog Dios. Pero ang iyang amo nakakita gyud nga naa gyud Dios ning mataa. Kay bisag unsay ipatrabaho mahuman gyud. Bisag unsay ipamanage mulambo gyud. Nakita siyang amo nga naa gyud naa niya. Ug nasayon sila kung kinsay naa niya ang Dios sa Israel. Amen. Taga ato na masipag pakpak ato hanggang nagino. Hallelujah. Glory to God. Sa muna nga mingon ang Ginoo ngadto kang Moses, buhaton ko gayon ang giingon mo. Kay gikahimutan ko ikaw ug nakaila kaayo ako kanimo. Sa muna nga kung unsay gi-request makaisunan ni Moses ngadto sa Ginoo, nga mingon si Moses nga kundi ka muuban ayon na magpalakta. So, but pasabot makaisunan nga muuban ang Ginoo. Now, nganong miuyon man ang Dios makaisunan tungod kay nahimuot ang Dios sa kinabuhi ni Moses ug nakaila ang Dios kang Moses. Amen. Manamin sa nga mihangyo si Moses, pakit ako sa imong himaya. Ang Ginoo mitog, pakiton ko ikaw sa akong pagamayo ug litukon ko diha sa imong atubangan ang akong balaan nga ngalan Yahweh. Kaluyaan ko ang akong gustong kaluyaan. Sa lain pa magkasulti, dugangan pa nato, no, panalanginan ko ang gusto kong panalanginan, dihugan ko ang gusto na kong dihugan. O, bisan si Moses, nakasabot siya na iya sa Ginoo ang pabuot kung kinsa ihang panalanginan. Muna nga, bingon si David, bulahan ka. Ano man, out of 8 billion people, usa ka sa napilian sa Ginoo. Amen? Ikaw congratulate na imong katapad pagkabulahan nimo. Hallelujah. No? Pagkabulahan nimo. No? Di man unta ikaw. Tungod kay napilian ka lang sa Ginoo. Amen? Atong tagama si pagpakpak ang Ginoo anak makaigsunan. Grabe ang Lord. Now, number 4, si Paul. Paul had this revelation. He knew that God decide who will carry
the anointing. In Romans chapter 9 verse 20 to 21, mingon si Apostol si Saul, apan kinsa ka man nga makiglali sa Dios. Tao ka lamang, makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukulon? Nganong giingon mo ako niini pagbuhat? Wala ba'y katungod ang magkukulon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha kamatang sa kulon, ang usa mahalon o ang usa baratuhon. Hallelujah. So si Pablo makaigsunan, so mangyalamon gyud siya kayo. Grabe kayo ang iyang example nga gigamit dinhi. Nagisgot siya sa maghimo og kanang magkukulon. No? Imagine ang makaigsunan. Nakakita ba kag yuta nga mireklamo nga tos tao nga magkukulon? So nga, hey, usap di mo gibuhat. Nga nung gihimo man ko nimong bartuhon niya, siya mahalon. Usap may pagtuon ni mo nako. Parihara may ming yuta. No? Kita na ba nga, yuta, mireklamo sa magkukulon? So, sa atong nahuna, makaisan, wag yuta mo reklamo. Grabe kay gigamit si Apostol Pablo. Hallelujah. So, pasabot niya din makaisanan, nga ang Diyos pag yun, na ay katungod. Kinsay iyang iangat, kinsay iyang panalanginan, kinsay iyang gamiton, kinsay iyang tabangan, kinsay iyang protektahan, kinsay iyang padakon, palambuon. Amen? Amen? Atong tang masibang pakpak ato ang bunga Ginoo. Hallelujah. In Deuteronomy chapter 14 verse 2, mingon ang pulong siya, katawhan ka mga balaan, iya ka mo sa Ginoo, ngayon yung Diyos. Gipili o gipanag-iya ka mo sa Ginoo, walay laing katauhan sa kalibutan, nga gihimo niya sa ingon. Na, mo ni siya naka-nindot makaisunan sa Israel. Kay sa tanang nasod sa tibuok kalibutan, nag-decide ang Ginoo kung kinsa iyang pilion nga iyang panalanginan. Nag-decide siya kung kinsa ang iyang pilion nga isipon niya nga iyang mga pinangga o mapinili nga mga anak. Wala lain makaigsunan kundi ang Israel. Sa tanang mga tao sa kalibutan, nakapili na siya. Na? Usa lang sa nasod iyang napilian, ang Israel makaiso. So kita, gitawag tag mga hintil, wala gyud tay labot makaison sa Ginoo. Mga kontrata sa Ginoo, kaaway ta sa Ginoo. Usa lang ang iyang gimahal, usa lang ang iyang gipaboran, usa lang iyang napilian. Kinsa ang Israel. Kitang dili Israel, walang-wala. Munay sa pulong sino. Katawhan kamo nga balaan, iya kamo sa Ginoo, ngayon yung Dios. Gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo. Imagine, ang Dios mo nagpili para iyang mapanag-iya. Ug walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. Sila lang. Hindi mo katapad, dahil labot. But ang nakanindot makaison sa pulong sa Ginoo, sa 1 Peter, atong mabasa sa versikulo 10. 1 Peter chapter 2 verse 10, mingon ang pulong sa Ginoo. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios. Apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo. Apan karon kikaloy-an na kamo. Amen. Atong taga masipang pakpak ato ang Ginoo. No? In verse 9, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga hari anong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Hallelujah. Sulaktod nga pagkasulti makaisunan. Kitang mga hintel, wala kita, walang-wala. Tungod kang Jesus Christ, nahimo tang adopted, nahimo tang anak sa Dios nga man. Amen? Muna kung imong gidawat ang Ginoo, isip imong perso mo tong manuluwas. Kanya to nga dili ka anak, karon nahimo na kang anak. In 1 John chapter 1, John chapter 1 verse 12, mingon ang pulong sa Ginoon na ay mituog midawat kang Hesus. Sila nga mituog midawat, gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. So kaniadto di ta mga anak sa Ginoo. Kaniadto makaisunan wala tay langbot sa Dios. Apan tungod kang Jesus Christ
nga gipadala sa Dios nga Amahan. Kung imo na siyang gidawat, isip mong perso itong manuluwas. Pariha na ka sa Israel at ubangan sa Ginoo. So wala na'y kalainan ang Israel o ang mga Gentiles. Amen? Amen? Kung unsa ang promise sa Lord sa Israel, maupod ang promise sa Ginoo sa imo. Amen. Hallelujah. Munang mingon ang pulong sa Ginoo. Kaniya do dili kamo katawhan sa Dios apan karon katawhan na kamo niya. Nga naman tungod kay mituo ka naman ug imo nang gidawat si Jesus ingon nga imong personal butong manluwas. Ha? Hallelujah. The reason makaisunan nga gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa Israelon para ang grasya nga para nila makatilaw pud ka. Bisan kung pinangga sa Ginoo, bisan kung love na love sa Ginoo ang Israel, bisan kung pinili sila sa Ginoo makaisunan. No, giutong sa Ginoo ang iyang pagbati ngadto sa iyang pinili nga makatawhan. Ngano man tungod kay igsuon nakita sa Ginoo nga nagkinahanglan tag kalawasan. Nakita sa Ginoo makaisunan nga unsa may mahitabo nato kung walay Dios ang atong maginabuhi. Asa man ta kung walay pabor gikan sa Ginoo. Asa man ta kung walay dihog nga atong madawat gikan sa Ginoo. Amen? So mao nang iyang gipadala ang iyang bugtong anak para magsakripisyo, iula niya iyang dugo o kinsa katong mutuo mudawat niya. Gentiles ka magtili, makabaton ka o promise gikan sa Ginoo. Amen? Atong taga masipang pakpak ato hanggoy nga Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Okay. Now, sa dihang nagpadayon ba kaigsoon ang simbahan sa pagsunod sa mga kasuguan sa Ginoo, especially sa pagsunod sa Kingdom. Ang simbahan nagpadala og mga leaders ngadto sa nagkalaing-laing mga area, hilabi sa inyong mga panimalay. Sila nga mga leader nga nakaabot ngadto sa inyo ha. Sila ang extension sa Man of God dinhi sa Christ the Life Changer Global Harvest. Ug sa dihang gidawat niyo si Jesus Christ nga ilang gi-share nga naha kaninyo. Iyon nga yung personal o bugtong manuluwas. Gi-invite mo makaison nganhi sa simbahan. Ug dinhi nakita ninyo nga dinhi sa Mabulo na anay Man of God. Amen? Amen? Gitagaan mo og kay gayonan. To receive Him, to catch the anointing. Nga gi-prepared sa Lord kada usa sa inyo ha. Di na ang nagdala ang Man of God. Kung hinumdum mo sa ato hang gisiri, ato hang walin atong nang labay nga mga Domingo. The anointing is the principal thing that you and I need in our God's work, makaisunan. So si Prophet Zechariah nakasabot that the most important thing was the anointing. Mingon siya nga dili pinagi sa ato ang kusog, dili pinagi sa ato ang agam, kundi dili pinagi sa Espiritu Santo. Amen? Igsuon. The reason nga nung nga gipili ka sa Ginoo, the reason nga nung nga gikuha ka sa Ginoo gikan sa kangit-ngit, according sa itong gibasa kagana sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Nga apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari o ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Nang unsay tuyo makaison nganong gipili ta niya. Unsay tuyo makaison nganong gikuha ta gikan sa kangit, gikan sa kasalanan. Gihugasan ta, gipasaylo ta, gi-change ta makaisonan. Tungod kay naay mission ay pabuhat sa Ginoo sa ato. Amen. Amen. Now, so ang pinakauyukan makaison sa purpose nganong gipili ka sa Ginoo para magdala ta, para magsangyaw ta sa kahibulungang buhat sa Dios. No, para ato'y panugilon na to sa mga tao. The major work makaisunan nga ipabuhat sa Ginoo sa imo, dili ka ng negosyo nga imong giatiman, dili ka ng trabaho nga imong giatiman, dili ka ng pamilya makaison. The major work nga gipaabot sa Ginoo nga imong buhaton kanang imong pagpangabig ug daghang makalag ug paghimo mga disciples. So muna makaisunan nga dihugan ka sa Ginoo para mahimo kag epektibo nga trabahador sa gingharian sa Ginoo.
Amen? Amen? So naglangaw mang Ginoo mga kaigsunan nga trabahoon nimo ang assignment nga ipabuhat sa Ginoo sa imuha. Muna nga ang pinakagikinahanglan nato para mahimot ang epektibo, para mahimot ang Dios sa tawag niya sa atong kinabuhi. Iyatang giprovidean sa atong gikinahanglan. Unsa man niya kining anointing. Si Elijah nakasabot ug nakarealize nga ang butang nakapahimo ni Elijah nga nagmalampuson siya sa iyahang trabaho in the kingdom makaigsunan tungod sa anointing. Muna nga sa dihang kitagaan sa kagayon, gipangutana siya nga nganong di man gikamubiya nako? Unsa may gusto nimo nga imong gipaabot ka kong buhaton? Mingon si Eliseo. Ang gusto lang nako nga maako ang double portion sa anointing nga diha sa imuha. So nganong nga sa tanan makaiso nga pwede nga pangayon, nganong anointing man. Tungod kay si Eliseo nakit-an good niya nganong nagbalampuson sa tanang area ang iyang mentor. Munang iyang gipangayo, double portion of anointing. Hallelujah. The anointing of the Lord. Mao ni say pinaka-importante natong gikinahanglan. If you receive, if you embrace, if you believe the anointing of God, maghatag nimo wisdom and knowledge. Amen. Tugaan masipang pagpak ato hang buhay nga Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Igsoon, daghang pwedeng paagi nga madawat nimo ang anointing. Muna kung nailaing paagi, ayaw yun imis dawata. Muna nga gitudlo nato ni pagbalik ining series about the anointing. Tungod kay dili tanan pastors gitudlo ni silang simbahan. But it is a very real. Muna yung atong gisgutan sa nanglabay nga mga Sunday nga ang anointing ang giandam sa Dios para kaninyo. Naa sa man of God niya gipadala para inyong ma-receive. Daghang kayo mga pastor, mga leaders, ang nagpagkadawat na sa mga anointing. Pinagay sa ilang pagpamati, pinagay sila pagbasa sa mga libro, pero wala nila masabti o unsay nahitabo sa ilang makinabuhi. Daghan sab kayo ang nagpakadawat og anointing pinagay sa channels. Man of God, pero dili pod nili katudlo kay wala pod nila masabti ang kinatibukan. So, mao ni ang rason makaison, that is why nga ako ning gitudlo tungod kay ako ning katungdanan ang pagtunlo niyo sa pinaka-importante real method of catching the most essential ingredients of our ministry, the anointing. Amen? The anointing will result in you receiving supernatural help para sa imong life o sa imong ministry. Supernatural help. Isa'y nangandoy yung supernatural help. Hallelujah. Kung naa kay partner sa business, makaisunan, in spite sa imong kaayo, wa kakabantay, pag abot na sa katapusan, gilaglag kanila. Experience na sa atohang kauban sa buhat makaisunan, nga ilaglag siya. In spite sa iyang kaayo, gilaglag siya. Igsoon ang iyargong gisaligan. Morgod ang anointing sa Ginoo. Morgod ang pabor sa Ginoo. Although sakit makaisunan nga naman tungod kay gibinuangan siya. Pero tungod sa iyang pagsalig sa Lord, tungod sa anointing sa Ginoo nang na-receive gikan sa Ginoo, gibaliktad sa Ginoo ang tanan. Ang tanan nga nagbuhat og dili maayo, gipatilaw gyud sa Ginoo. Gipakita gyud sila unsa gyud ang mahimo sa anointing. Amen. Atong taga masibang pakpak ang Ginoo. Hallelujah. Oh, the anointing will result in you receiving supernatural help for your life, for your business, especially sa atong ministry. Second, the anointing will cause you to be raised up to the highest ministry. No. Nganong nakaabot
o gingon ani kadaghan makaisunan. Tungod sa dihok sa Ginoo. Wa magutay ikapanghambog nato tungod guni sa anointing. Amen. Tungod gid sa anointing. Hallelujah. Si David nakakita gyud sa iyang exaltation. Nagsugod di sa dihang gibubuan sa dihog sa usa ka propeta. Sa dihang gisugo si Samuel sa Dios nga umadto ka sa balay ni Jesse. Dihugi usa sa iyang anak. Sa dihang gipagawas ng 7 anak, mingon na Ginoo, no? Walay usa nila. Manimingon si Samuel, wala pa kay laing anak. Sa anak pa pero wa dinhi. Sa dikta magsugod sa atohang halad kung di gyud siya moabot. So sa dihang nakakita na siya ni David nga nagpadulong na mingon ang Dios. Dihugi siya tungod kay siya ang akong gipili. Sumikuha siya sa tibot makaison nga sud sa lana. Gibubuan niya og uwil si David. Ug ang Espiritu Santo misulod ngadto kang David. Now pangutana, nahimo na ba siyang hari? Wala. Wala pa siya nahimong hari. Gibubuan siya makaisunan in preparation. In preparation para mahimo siyang hari. Pero bisan og wala pa siya nahimong hari. Tungod sa anointing ang nang-receive. Ang anointing nga na-receive ni David makaigsunan, pangpatay ni Goliath. Amen? Amen? No? Grabe kayo ang anointing nga nadawat ni David. Dili basta-basta. Gano man, pangpatay ni Goliath. Si Saul makaigsunan. Nahinumdum mo sa kong gisyon itong nanglabay nga mga Sunday. Walay makakumpara sa kagwapo o sa gitason. Sa tanang tao, si Saul ang kinatasaan. So, ang angayan nga makikaaway ni Goliath makaigsun, si Saul gyud. No. Walay usa sa iyang mga sundalo nga angayan nga makikaaway ni Goliath. Nga naman tungod kay, mingon ang Bible sa itong ibasa niya itong nanglabay nga mga Sunday. Nga walay makakumpara sa kagwapo o kataas ni Saul. Pero kinsa man ang nakapatay ni Saul, ang kinagamang-gamyang tao, bata pa, pero puno sa anointing, gikan sa Ginoo. Amen? Atong taga masipang pakpak ato ang payan. Lahi makaigsunan. Muna kining klasiha sa anointing, pangpatay ni Goliath. No? Kada usa nato makaigsunan, naatay Goliath ngatong giatubang. O tungod niya namang Goliath, kadaghanan sa mga leaders wala nagmamungahon. Wala nagmadaogon. Nga naman tungod kanay Goliath. O di nahitabo sa mga sundalo sa Israel na ng mga panahon. Nanago, ni mitalaw. Nga nung wala mo increase ang ilang disciple tungod kay mitalaw. Kanay Goliath. So if you receive the anointing from God, like David, sa dahing gibubuan siya, the Holy Spirit misulod sa iya. Ug ang Spirit ang misulod sa iya, mo'y naghatag o kaisog nga bisan o gamay sa ikumpara ni Goliath. Pero ang anointing nga na niya, pangpatay ni Goliath. Igsoon, the anointing ay hatag sa Ginoo sa imo. Pwedeng mo patay sa imong gikadlukan karon. Pwedeng mo patay sa imong gikabalakan karon. Pwedeng mo ayo ni anang problema, balatian o uban pa. Amen? Atong pakpakan ato hang manindog ta makaigsunan. Hallelujah. Taga na ito masipang pakpat. Daiga ang Ginoo makaigsunan. Pasalamate ang Dios. Hallelujah! Oh, hallelujah! Lord, we bless you. We thank you, Lord God. Hallelujah! Ora sikarababaya Sunday. Ora sikarababaya Sunday. Ora sikarababaya. Use your gift to praise the Lord. Hallelujah. To worship the Lord. Hallelujah. Ora sikalabaya Sunday. Ora sikarababaya Sunday. Ora sikalababaya Sunday. Oh God, hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, Lord. We thank you. We thank you for the promise that you have prepared, Lord. Sa dugay ng mga panahon no Dios. Ano nga kining ibuhang mga kanakan no Dios. Lord, magmadaogon sila. Lord, magmalampuson sila. Lord, I declare, because of your anointing, Lord, expand, Lord, ang territory. Expand, Lord, hallelujah.
Lord, ang ilang ministry, I declare by the blood of Jesus, because, Lord, of your anointing, daghang cities, daghang families, daghang barangays, towns, and cities, ngailang makongker, O God. In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, Father, bisan pa, Lord, kining tulugin, Lord, nga imo ang gipadayag ko Diyos kana sa ilang mga una-una ilang makasing-kasing. Lord, nga ilang dalon sa mga pag-apo in 1 month, Lord, para makatin sa divine encounter. Lord, salamat nga pinag-isay mong anointing. Walay, di bisan usa Ginoo, Lord, nga dili magpakadawat. Kundi ang tanan magpakadawat, ang tanan magpakatin sa divine encounter, ang tanan maka-experience sa Ginoo. Lord, sa kaayuhan, Lord, sa kagawasan, sa kalampusan, sa kadaugan. Because of your anointing. Hallelujah. Oh, rasika labayasan din. Thank you, Jesus. Oh, God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Lord, sa Diyos mo. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, I declare by the blood of Jesus, because of your anointing, hallelujah. Lord, buwangan sila. Magpagamatun silang special kakaligon. Lord, magpaka-experience sila, O God. Lord, ng supernatural na tamang ginugan mo. Lord, tungkol sa Diyos mo, Diyos. Katong adunay mga balatian. Lord, mga ayo. Katong adunay problema sa relasyon. Lord, pasolban in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Katong ulit trabaho, magkatrabaho, Ginoo. Lord, katong nagtrabaho, Lord, ma-promote, ma-increase, O God. Katong nangandoy mga negosyo, magkapatunog negosyo. Lord, katong na negosyo, Diyos. Lord, malingon mo, lambo. Mo expand, Lord God, ang ilang mga negosyo. Thank you, Jesus. Lord, especially sa ministry, Lord God. Lord, I declare, God, multiplication, Lord God. Lord, sa ilang mga cell group, multiplication, Lord, sa ilang mga leaders, Lord. Hallelujah. Lord, multiplication, oh God. Multiplication, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. I declare, oh God, Lord, mag-overlap ang mga panalangin. Mag-overlap, oh Diyos, ang mga kayuhan. Mag-overlap, Lord God, ang tanang mga pabor, Ginoo, nga ilang matagamdam magikan kanimo. Lord, salamat, dalaygon ka. Dalaygon ka in the name of Jesus. Atong tagan masipang pakpak ato hangbog nga Ginoo. Hallelujah! We give you praise, we give you glory. Lord, thank you. Thank you, Holy Spirit. Atong ibalik pag-isa itong magamot para sa priestly blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. And the Lord turn His face towards you and give you shalom and salam. Nothing broken, nothing missing, nothing lacking. I declare by the blood of Jesus, favor and opportunity, even the unlimited blessing, protection. Hallelujah. Kanunay nga mana, kanimo og sa imuhang panimalay, sa imuhang negosyo, sa imong trabaho, labi na sa imong ministry. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, tanan magaingon. Amen o amen. So God bless you all.